Napauwi ko yung asawa ko dahil sa Facebook ads. Mostly Okay. lahat ng naging client ko po ngayon, hindi ko in-applyan. Sila po nag-reach out sa Welcome back to my YouTube channel. It's me again. It's Dearly Plinky. And today, November 2024, meron tayong i-interviewin ngayon na si Honey Grace from batch March 2022. Kakamustahin natin siya. Hi, Honey Grace! Hello po. Pwede mo ba kaming bigyan ng konting background about sa'yo? Isa po akong OFW sa Taiwan for almost 5 years. Nagtatrabaho rin ako dati sa Pinas ng crew, tsaka sa company, mga production operator, ganun. Pero more on OFW talaga ako. Siguro maraming makaka-relate sa akin na nasa Taiwan, alam nila yung feeling doon. Sa mga camera lenses ako and yung sumunod machine naman yung hawak ko. Yung napasok ako sa loob ng machine para maglinis ng machine. Nakakatakot yun kasi malalaki yung machine, mainit sa ilalim. For 6 years yon na ikaw ay nasa Taiwan. Dapat mag-6, umuwi na ako for good. For good. Wow. Opo. Yung 6 years sa Taiwan ay umuwi-uwi ko ba nun every year or may mga times na sobrang tagal bago ka nakauwi? First contract ko po, 3 years. Yun yung natapos ko. Tapos nung sumunod na contract ko, 2 years naman ako. Inabot ako ng pandemic sa Pinas. Yun nga, nung nag-start na malaman ko yung Facebook ads. Pero hindi ko siya tinuloy pa that time. Nag-abroad pa ulit ako. Unang Taiwan ko po kasi, nagkaanak na ako nung natapos yung contract ko. Nakapag, ko sa link mo before na hindi ko alam na yun na pala yun. Naisip ko na kailangan ko nang umuwi dahil yung anak ko wala nang mag-aalaga sa kanya and may cancer yung mother ko noon. So parang kailangan ko nang umuwi. Tapos meron akong isang friend noon na nag-open sa akin about freelancing job. Tanong niya ako, ano yung niche mo? Sabi ko, ano ba yung niche? Hindi ko pa alam yun. Siya po yung nag-introduce talaga sa akin sa'yo na kay Dearly ka, una niyang sinabi sa akin, nood ka ng YouTube niya. Yun po, dun kita napanood sa YouTube. Start na ako noon na alamin siya. Ilang oras ang trabaho mo sa factory? 12 hours po. Bali, 7 to 7 ako doon. Ang struggle ko nung nag-aaral ako, 12 hours ako sa company. Tapos pag uwi ko, kakain lang ako. Tapos yung start ng session natin noon, 7:30 ba o 8? Basta ganun. Opo. Pagkakain ko, diretso agad ako ng bed ko. Start na ako no, hanggang alas 12 ng madaling araw ako nag-aaral. Nung gabi na may mga visual ako, may mga tinest ako, yun yung iisipin ko ulit kinabukasan. Yun yung parang nare-review ko na siya sa isip ko. Tapos nandun na rin yung may mga tanong na ako na naka-ready, kung meron ba akong dapat itanong sa inyo. Di ba meron tayong mga coaching sessions via Zoom from 8 p.m. or 7 p.m. Nakaka-attend ka naman doon? Yes po, lahat po yun na-attendan ko. Live kang makakapagtanong. Tsaka, minsan, yung ibang tanong na itatanong na rin ng mga kasama ko, kaya hindi na ako nag-jump into question. Pero, malaki po yung naging tulong niya kasi open siya kung ano yung dapat mong malaman. Nasagot po lahat talaga. Mo katagal sa tingin mo inaral itong course natin? Nag-start po ako mag-aral nung March hanggang before ako umuwi kasi August po ako umuwi ng 2022. So dun po naaral ko na siya ng siguro 1/4 kasi binabalikan ko siya kasi talaga totally beginner po kasi ako. Wala akong alam sa ads. Hindi ko alam kung ano yun. Pero nagawa ko yung boost dati. Part pala siya pero hindi pa rin yun yung ads. So wala talaga akong idea. Zero knowledge ako kumbaga sa ads. Tapos nung umuwi na po ako nung August, na-stop po ako hanggang matapos yung end of 2022. Tapos 2023, nag-start ulit ako and then by April, nag-apply na ako. Sabi ko, kaya ko na mag-apply. Ready na ako, parang ganon. Though nagpo-post na ako, may mga posting na ako, tsaka may mga na rin ako noon, nakakausap, nag-try na ako mag-apply, may mga nakakausap na ako, nag-aabot na kami ng audit, nakakapag-audit na ako sa kanila, pero hindi kami nagdediretso talaga. After nung June 10 na yon, nung nag-meet up tayo noong June 10, hindi ko talaga makakalimutan yun. Kinagabihan talaga. Nag-post ako yung picture natin noon. Ang dami talaga nag-reach out sa akin. At nakuha ko din yung isang client ko na hanggang ngayon, client ko pa din siya. So, simula nung June 2023 hanggang ngayon, meron kang client na siya pa rin? Opo, yung direct po. Mostly lahat ng naging client ko po ngayon, hindi ko in-applyan. Sila po nag-reach out na. Talaga? Totoo po. Kasi yung mga ni-reach out ko, hindi nila ako pinansin. Tapos ngayon, bigla na lang talaga may nag-chat sa akin at nagtatanong about sa service ko. Tingin mo, Honey Grace, kasi kakaiba itong kwento mo, ha? Ano yung
ginawa mo para sila, client, yung mag-reach out sa'yo? Anong sekreto? Dahil ang dami ko ng groups, hindi ko na nga lang ilan yung groups ko na Facebook ads, may 50, 100 na yata. Kakasali ko po ng mga groups. Tapos kapag may mga nagtatanong about sa mga ads nila, anong nangyari, bakit ganito, bakit ganyan, hindi ko maiwasan na hindi ako magko-comment. Siguro napabasa nila yung mga comment kong ganun. Tapos mostly kapag may mga prospect ako, doon ako talaga naghahanap sa mga Facebook group. Napaka-effective talaga kumuha ng client sa Facebook group. Pag may nag-post doon ng job opportunities, magko-comment ako, tapos magsisend ako sa kanila sa Messenger, doon ko sila nakukuha. Hindi sila agad nagre-respond. So, later on, bigla na lang din sila magme-message, okay, let's do a discovery call, ganun. Bukod dun sa sinasabi mo na pagsagot mo sa mga questions, sa mga Facebook groups, ano pa sa tingin mo? May secret pa ba? Optimize nila yung account. Kasi yung sobrang optimize ng accounts ko. Simula nung parang day 1 pa lang ata nung session natin, sinabi nyo na yun eh. Naglagay ako media buyer kahit di ko pa maalam yung video buyer. Yung time na yun. Pinayos ko agad yung accounts ko. Ako pa naman yung pala post ng yung parang lagi ako may kaaway. Ganun dati. Ngayon wala na sila makikita ganun. Tsaka isa lang yung account ko na ginagamit. Siguro kung meron secret doon, yung optimize yung account. Kasi kahit ako po, nag-hiring kami dito sa client ko. So, naganap kami ng isang graphic designer. May marami nag-apply, pero pag chinecheck ko yung account nila, hindi po siya optimize. Ang laki pala ng impact mo. Parang makakabawas agad ng trust pag hindi optimize yung account. At alam mo yung Facebook ads, pag hindi okay yung account mo, parang nonsense po yung natutunan mo. Speaking of optimize yung account mo, siguro may mga nakalagay na pin post dyan, di ba? Plus mga post mo na ngayon about Facebook advertising. Ano usually yung nilalagay mo na content? Isa lang po talaga nakapin sa akin at ayokong ulisin yun. Yun po yung nag-meet up tayo kasi parang gusto kong makita ng mga client or magiging client ko na nakikipag-engage ako, nakikipagkita ako, nakikipag-communicate ako sa mga katulad ko din. Kasi may isip agad nila na, yung work na to talagang umiikot lang sa media buying. Kasi yung mga katrabaho na sa online is sila din. Kaya parang paiisip ng client na knowledgeable ka talaga kasi nakikipag-engage ka sa kanila. Kasi yung iba na naka-pin post, diba, yung mga ads nila, nagawa nila. So parang ibahin ko naman yung sa akin kasi mas gusto ko naman yung nakikita nila na nag-i-invest ako gano'n, sa mga tao din. Kasi iba rin yung impact kapag tanong ka ng tanong, marami kang community. So marami ka rin matututunan. Sabi mo, since day 1 na nag-aaral ka ng Facebook ads, narinig mo sa akin na sinabi ko na kailangan optimize yung profile mo, ganyan. Paano mo in-optimize ang profile mo nang habang nag-aaral ka? Start ko po sa name kasi yung pangalan ko hindi siya buong pangalan kasi ayoko ilagay yung apelido kasi yung tatay ko. Kaya middle name yung nandun. So inayos ko siya. So parang kailangan kong ayusin yung account ko kung sino talaga ako. So nilagay ko una yung pangalan ko tapos yung mga headshot sample. So doon ako nag-start. Pero di ko pa siya nilagay na media buyer ako, na agad-agad ganun. Parang inunti-unti ko siya sa picture, sa pangalan ko, nilinis ko yung mga post ko, lahat ng negative vibes sa loob ng account ko, pinrivate ko lahat. Nag-start ako mag-post ng mga, may makatuturan ba yung mga laman ng Facebook ko. Ganun. Nung medyo nagkakaroon na ako ng idea about Facebook ads, nag-share na ako. Actually, hindi po talaga ako mabasang tao eh. Mas gusto ko minsan pinakikinggan. Pero kapag nakikita ko na yung books about kay Robert, yung sa Rich Dad, Poor Dad, gusto ko siyang i-share. Tapos ang dami ko na rin na nakuha na tips doon sa mga basa-basa ng libro. Tapos sinishare ko lang siya. Parang doon ko muna in-start yung optimize yung account ko. Gusto ko yung flow ko is pare-pareho. Ayoko ng iba-ibang nasa loob. Basta kung ano gusto ko mangyari sa akin in the future, yun na yung in-start ko. Parang na-visualize ko agad kasi yung sarili ko na uwi ako, nasa isang table ako, may computer ako. Marami kasi ngayon, Honey Grace, na parang naiilang pa rin sila i-optimize yung profile nila. Ano yung parang turning point mo na kailangan pati itong profile ko magbago din? Kasi di ba parang yung ibang tao, niisip nila yung sasabihin ng ibang tao na, bakit ganito na yung mga pinagpo-post nito? Dati naman, puro chismis-chismis lang. Ano po, wala akong pakialam. Ganun. Kasi nasa Taiwan naman ako noon. Iba-iba rin yung napopost ko. May mga post ako na okay na meron kami pinuntahan lugar. Parang iniba ko siya in a way na nag-start akong mag-share about media buying. Hindi ko sila binigla. Yung flow niya, dahan-dahan lang. Na una, nag-share muna ako ng mga books.
Sunod, nag-share na ako ng advertising. Tapos, ang tagal ko na bago mag-post. Dati, araw-araw ako may post. Nung naglaral na ako ng Facebook, bigla akong nawala ng pakialam sa maraming bagay talaga. Parang na-focus po ako, ganun. Parang ang sarap pakinggan, Honey Grace, na sila clients ang nag-reach out sa'yo. Ni wala kang pinagdaanan na mga initial interview, mga sasagutan na mahaba, di ba? Yan yung mga kadalasan na naririnig natin na struggle nila. Hinahanapan ng portfolio, hinahanapan ng 1-year experience, ganyan. Tapos sa kwento mo ngayon, sila ang nag-reach out sa'yo, and then nag-discovery call, and then okay na. Para kasing ang perfect niya pakinggan. Pero ano yung mga challenges behind doon? Unang-una kong challenges sa resume. Ano nilalagay ko sa resume ko? Wala naman ako experience, di ba po? Yung tinuro nyo na about sa resume nyo, naging base ko siya. Gusto ko yung kapares ng inyo na ganun din. Yung picture ko, maayos, ganun sa resume ko. Tapos, nung may resume na ako, yung transition sa buhay ko, na naging OFW ako, na papunta akong freelancer, nilalagay ko pa rin siya. Kasi gusto ko malaman din ng client kung ano ko before, na bago ako nag-jump to freelancing. And sunod naman po yung portfolio. Hindi ko talaga siya agad ginawa kasi alam naman po ko ilalagay talaga. So, di ko talaga siya as in ginawa pa. Resume lang and cover letter yung ginagamit ko pag nag-a-apply ako. Sabi nyo, 10 application per day. Pero ang nagagawa ko po talaga, 3 lang, 4. So, nag-apply ako sa online jobs, tsaka sa Upwork, OLJ. May nagre-reach out naman po na nakakaabot ako ng interview gamit lang yung resume ko, tsaka yung cover letter. Dahil nga ayaw sa akin ng English, ayaw nila sa akin. Feeling kasi nila hindi ko naiintindihan yung Facebook ads kasi hindi ko siya ma-express as English words na ganun. Dumating na ako sa point na naiyak na ako talaga. Bakit di ako natatanggap? Sabi ko, ayoko na nga mag-apply. Ginawa ko po, pumunta ako sa mga Facebook posts, Facebook page, groups, lahat, pinasukan ko. Yung mga binigay nyo na groups, napasukan ko, pinasukan ko lahat yun. Tapos, naiintindihan ko doon yung part na tinatanong nila, bakit ganito yung pixel ko, bakit bababa yung mga ganito sa metrics. Doon ako nakikisaw-saw sa comment. Comment ako ng comment. Kahit di naman ako dapat mag-comment, nagko-comment ako. Kasi gusto ko mag-share ng knowledge. Gusto ko ma-enhance yung sarili ko. What if tinanong ako ng client ng ganito, ano isasagot ko? Ganun ko siya tinuring yung mga post na yun. Isipin ko client to, tapos tinanong ako. So, para ma-enhance din yung skill ko. Tapos, ang dami kong fail interviews, like 50 na sanda na yata. Na parang nung mga sumunod, natatawa na lang ako kung bakit ako na hindi natatanggap. Tapos may notes ako doon, syempre. Tinanong niya sa akin, conversion rate. Ano daw yung conversion rate ko nung ano. Hindi ko nasagot. Sumunod na interview ko, tinanong ako doon. Din nasagot ko na siya. Yung mga ganon. Kada may tanong sa akin na hindi ko nasasagot, sinusulat ko po. Tapos, sa susunod na interview ko, alam ko na agad siya. Tapos yun, doon ako na nakikita ng mga client. Kasi siguro nagre-reach out na sila sa akin. Ano naman yung mga challenges mo, Honey Grace, nung nag-aaral ka pa lang? Kasi diba, sabi mo, wala ka talagang alam dito sa freelancing, lalo na sa Facebook ads. Hindi ka ba na-overwhelmed? Hindi ka ba nahihirapan? Yung mga technical terms natin? Mahirap po kasi hindi ako ganun ka fast learner. Kasi parang ang tagal ko ng graduate tapos babalik na naman ako sa pag-aaral. Okay naman po yung video kasi na-recorded natin. Ando na lahat kasi wala ka naman nangahanapin. Balikan mo na lang kung mayroon kang hindi naintindihan. Plus YouTube at Google plus AI na din. Kasi tutulungan mo yung sarili mo talaga para maintindihan yun eh. Though nandun na yung video, pero syempre iba-iba tayo ng capacity sa pagkatuto. Hindi katulad ng iba, unang sabi pa lang, okay, yun pala yun. Ako po kasi, ano yun? Teka nga po. Parang meron akong supporting lagi. Supporting YouTube, supporting Google. Lagi ako may ganun, tanong ng tanong. So, binabalikan ko siya lagi. Actually, 3 times ko nga po pinanood yung version 3 natin. Paulit-ulit ko siyang pinanood, lalo na yung metrics. Yung struggle nyo ata po dati sa pixel ba? Sabi ni Coach, huwag mo na itong intindihin kasi client naman nagpa-process nito. Hindi ko rin siya inintindi po. Nag-next agad ako. Nito ko na lang din siya naintindihan na, kaya pala ganun sabi ni Coach na maiintindihan ko rin to pag tagal kung bakit ganun yung sinabi niya. Kaya totoo ka. Ano naman yung mga task mo as media buyer? Nagsiset-up lang ako ng campaign. Yung task ko as a media buyer, depende po sa business ni client. Tatanungin ko muna siya ano yung business niya para alam ko kung saan ako mag-base. So, mag-research din muna ako ano yung business niya, sino mga competitors niya, ganyan. So, magsiset-up lang ako kung sino yung mga audience niya, ano yung business niya, nung gagamit ng business niya, ganun. Yung client mo ni Grace ay local or international? Local po, tsaka
international. 3 pong local, tapos isang international. 2 dapat po yun. Nalala nyo, nag-post ako sa group na nagpunta ako ng Taiwan. Yes, oh yes. Nagpunta ako ng Taiwan kasi magbabakasyon ako sa asawa ko kasi nandun pa siya that time. Tapos, syempre naman nandun yung isang client na bago lang din. And then, nag-meet kami doon, yun nandun din siya. Dapat 2 pa sila. Namalis na ako sa kanila kasi toxic. At ang dami niyang trabaho. Hindi ko na scope, nagagawa ko pa siya. Parang lugi ako, toxic yung mga kasama ko. Yung gawain nila, tinuturo sa akin, tapos ako gagawa. Parang ganun po. Pero natuto naman po ako, ganun. Pero yun nga lang po, parang hindi siya healthy kasama. Kaya yung isa na lang po naiwan sa akin na clients, na Australian client. Yung client mo na Australian ay meron kayong fixed na working hours? Wala po. Isang beses lang po ako nagkaroon ng time tracker and hindi ko na po inulit. Hindi mo na iulit. Why? Kasi po, yung trabaho as a media buyer, hindi mo kailangan ng time tracker talaga. Kasi, hindi ka naman kasi kikilos ng mouse all the time. Kaya, hindi ko kailangan ng may time tracker. Kaya, tataka nga ako ba't yung iba may time tracker sila sa client na may time tracker. Kaya, pag may time tracker pa lang sa job description, mayaw na po talaga ako. Diba? Ako na ngayon ang umaayaw. Yung clients na hinahandle mo ngayon, lahat sila ay flexible. Yes po, lahat sila flexible. Ako na nagbibigay ng time sa sarili ko. Like, start ako ng 8, dapat 5 tapos na ako. Minsan tapos ka naman na talaga, pero gusto mo pa rin siyang tignan. Parang wala lang. Para lang mapil ko na may trabaho akong ginagawa. Minsan, hindi ko na napipil na may trabaho pala ako. Minsan nga, sabi ng asawa ko, nagtatrabaho ka ba? Oo naman. Kasi sobrang flexible niya. Pero hindi ako naalis sa upuan ko nang hindi ako sure na okay lahat ng campaign. Baka akala ni ba, dahil flexible, hindi ka na nagtatrabaho sa isang araw, no? Dapat bago ako tumayo doon at gumawa ng ibang bagay, wala akong ad rejected. Kumbaga, lahat ng mga responsibilities mo, mga tasks mo para dun sa ads ng client, okay siya. Lahat ay running. Opo, before mag-start yung araw ko, meron akong to-do list na ano lahat yung gagawin ko. So, minsan, half of the day, natapos ko na siya. Pero minsan, may araw talaga na sabay-sabay ako naglo-launch sa mga clients. Kaya, doon talaga napapatagal. Pero, pag naman na setup mo na siya, checking ka na lang. Sa isang linggo, Honey Grace, dun sa clients na hinahandle mo, ano yung araw doon na pinaka-busy? Tapos ano yung araw na parang hayahay ka? Friday po talaga ang pinaka-busy kong araw. Kasi international, kailangan niya ng mga reportings na nangyari sa buong linggo. Ang kagandahan sa international kasi, once a week lang ako mag-report. Yung sa local kasi everyday. So, everyday naman, yung nangyari yesterday, kumbaga saglit lang siyang ikwento, saglit lang siyang sabihin kay client na ganito nangyari sa atin, yung spend natin ganito, ito yung nakuha natin. Pero hindi lang po ko aabot ng 5 hours. Natawag ko siyang busy kasi talagang pag upo ko po ng alas 8, tatayo, kakain lang, tapos babalik ulit ako. Mga 2 hours ulit. Yun, tsaka okay. And syempre, ito, lagi itong hinihintay kasi, Honey Grace, sa mga interviews natin. Bigyan mo naman kami ng idea, kahit na hindi yung exact amount. Start ko po talaga, umabot talaga ako ng 6 digits noon sa isang buwan. Na-feel ko naman din yung 6 digits noon time na yun. Kaya lang, sabi ko, parang hindi siya healthy sa akin kasi, oo nga, kaya mo nga sila hawakan lahat. Kaya lang, nabot ka naman ng 10 oras ng gabi para matapos, ma-check sila lahat. Ngayon, 5 digits lahat ng client ko. Kumbaga, okay naman siya sa akin. At least healthy. Hindi ako stress. Kasi nung nag 6 digits po ako, stress ako kasi ang dami nila. Mostly kasi noon, halo, local and international. Pero mas malaki yung nasa international ko. As of now, premium siya. Masabi kong premium kasi nakakakilos ako ng maayos. And nakakausap ko ng maayos yung client. Mabait ang client. 3/4 ng 5 digits ko na sa kanya. So, yung local ko kasi, ang tagal ko na sa kanila, alam nila na okay yung trabaho ko sa kanila. Mahalaga ang mental health. Yun naman yung pinakamahalaga. Okay ka, hindi toxic si client, may trust sa'yo yung client, okay yung trabaho mo, diba? Hindi yung dadating ka sa point, siguro yung iba, na parang pag-open mo pa lang ng computer mo, pag nag-message yung client, parang nanginginig ka na, kinakabahan ka na. Yung naramdaman ko yung sa African ko, pag tumunog yung WhatsApp ko, ting, parang naiinis na agad ako. Ganun. Kaya sabi ko, ayoko na tong toxic na to. Pag alam mo na yung worth mo, alam mo na yung ginagawa mo, hindi ka
na mahihirapan kumuha ng client. Na-realize ko. Kasi dati talaga kahit sino, go. So yung dahil nakuha ka nga na experience din, ganun. Kaya ngayon, pag alam mo na talaga yung worth mo, ikaw din talaga sa sarili mo makakaalam. Nagkaroon ba ng impact yung Facebook advertising sa kung ano yung meron ka ngayon? Yes po, malaki po, sobra. Napauwi ko yung asawa ko dahil sa Facebook ads. Napauwi ko yung asawa ko kasi sabi ko, kaya ko na. Kaya natin na. Dalawa tayo. Sabay lang. Ito talaga yung pinaka-win sa akin kasi may anak kami. So, parang gusto ko yung buo kami, makikita niya yung anak niya, ganun. Tsaka, nabibili ko yung mga bagay na hindi ko na kailangan tingnan kung magkano yung price. Nakabili ako ng aircon cash, yung mga ganung bagay. Yung kinita ko sa Taiwan, baga na doble niya yun sa isang buwan ko. Na hindi ko kinita yun ng isang buong buwan, ng ganun, dun sa Taiwan. Plus, may utang ka pa. Abroad ka na, may utang ka pa din. Nandito ko sa Pinas, wala akong utang. Malaki yung naging impact niya talaga sa akin kasi ang sarap gumalaw nang hindi ako nag-iisip. May pasok ako bukas, may traffic na naman, yung mga ganun. Pero, di ba, na-experience mo na maging OFW, malayo dun sa anak mo. Iyon ba? May realization ka din ba dun na nag-OFW ka, kumikita ka ng ganitong amount, tapos ngayon na nasa Pinas ka, kumikita ka rin ng ganitong amount, kasama mo yung anak mo sa bahay? Yes po, malaki din po yung impact nun sa anak ko kasi nakakasama ko na siya kahit nagtatrabaho ako sa bahay, andyan na siya sa tabi ko, makikita ko siya. Yun pa, isa talaga sa malaking naging impact sa akin ng Facebook ads. Makikita ko yung paglaki ng anak ko habang nandito lang kami sa bahay. Sabi mo kanina, yes, napauwi mo yung asawa mo from OFW siya sa Taiwan, then sinabi mo sa kanya na kaya mo na. Ano yung first reaction niya doon sa pagsabi mo nun? Masaya po kasi di pa man siya nauwi na nakakatulong na ako sa kanya sa sahod, especially yung sahod po talaga. Kasi malaki na rin yung gaan sa kanya na kumikita ako. Plus nung napag-usapan namin na umuwi na siya. And actually nakapagpakasal kami sa tulong ng Facebook ad. Tulong kami sa gastos. Ganun. Malaki yung naging ambag ng Facebook ad sa kasal namin. Ayun, tuwan-tuwa din siya na makakauwi na siya at yun, excited. Kakauwi niya lang po nitong September. Nakakatuwa yung kwento na ganon. Dati, pares kayo na OFW, nauna kang umuwi, naiwan siya sa Taiwan, at ngayon, magkasama na kayo. Yun naman yung isa sa malaking impact. Parehas kayong present doon sa anak nyo. Siguro nga, iba yung deepest why kapag anak pinag-uusapan, no, Honey Grace? Totoo po, totoo. Kasi anak talaga kaya thank you sa Facebook ads na lamang ko to. Ano yung mga pwede mong maibigay na tips para sa mga taong gusto ding maging online freelancer? Kasi marami na rin pong nagtanong sa akin, usually mga ka-OFW ko kasi yung pakiramdam parehas kami. Kaya lang, takot silang mag-start kasi yung income nila doon, mahirap bitawan. Kung tutusin, mahirap po talagang bitawan yung pagiging OFW. Tapos bigla kang uuwi nang hindi mo alam kung saan ka nag-start talaga. Ang masasabi ko po sa kanila is, i-diretso nila. Kapag hindi po sila willing sa ginagawa nila, wala po silang matatapos. Kaya po dapat, kung ano yung nasimulan nila at alam nila na gusto talaga nila yon, tapusin po nila. Kasi hindi po nila makukuha yung maging freelancer kung hindi po nila idediretso yung nasimulan nila. Kasi kung nag-stop ako nung time na yon at hindi ako umuwi, edi wala ako dito ngayon. Kumbaga risky talaga siya that time sa akin kasi pares kaming kumikita, yung kailangan ng anak namin, nabibigay namin ng mabilis. Buti na lang talaga na nag-act agad ako nung time na yon. Nung umpisa, wala naman talaga maniniwala sa'yo lalo na yung ano ba yung online na yun, kikita ka ba dyan, baka mamaya scam yan, baka mamaya yung networking yan, yung mga ganun. Kasi nung nag-start ako, parang nakita ko agad yung sarili ko na nasa isang table ako, ganyan, nagko-computer ako, nagtatrabaho ako sa bahay, may office akong sa bahay, ganun. Nag-visual ko agad yung sarili ko na ganun. Kaya para sa mga aspiring na online freelancers, kahit ano pang niche mo, kung hindi mo siya idediretso, wala kang matatapos. Before naman ako nag-enroll, meron kayong roadmap na pwede kong puntahan na free para maintindihan ko kung para sa akin ba yung Facebook ad. Malaking naging impact talaga sa akin nung Facebook Media Buyer Roadmap na yon kasi dun ko na-vision agad yung sarili ko. Pinaliwanag niyo lahat dun kung ano yung mga freelancing job. And Facebook ads talaga yung napili ko. Nung pumasok ako sa Facebook Media Buyer Roadmap na yon, malaki naging tulong nun. Tsaka free lang din kasi siya, kaya dami kong natutunan sa
sa loob na yun. Na, ito pala yung freelancing. So, ito pala. So, ito gusto ko. Sabi nga ni Honey Grace, meron tayong media buyer roadmap. Siyempre, ngayon, sa online freelancing, napakadami ng mga skills, dami ng mga niche, ganyan. Siyempre, hindi naman tayo mag-i-start kagad na mag-enroll tayo sa mga paid courses, di ba? Tignan muna natin, explore muna natin yung mundo ng online freelancing. So, kung gusto mo i-explore itong Facebook advertising para maging media buyer ka din, meron kaming ilalagay na link dito sa ating description kung saan magkakaroon ka ng free access doon sa media buyer roadmap. Makikita mo doon ano ba yung online freelancing, yung mga pros and cons, and of course, ano ba yung ginagawa ng isang Facebook media buyer? Ano ba yung Facebook advertising na yan? Kami ba yung magbabayad kay Facebook para ba kumita kami ng pera or whatsoever? So, lahat yan itatakel natin doon sa media buyer roadmap. Again, nandito sa description box sa baba yung link ng ating free media buyer roadmap. Thank you, Coach, kasi nalaman ko tong media buying course mo na malaki po talaga naging tulong sa akin as a mother and OFW. And dahil sa course mo, nakauwi ako ng Pilipinas nang walang dalawang pag-iisip. Marami po kayong natulungan ng mga iba ding students and nararamdaman ko na yung nararamdaman nila. Sana po marami pa kayong matulungan din ng mga students na gusto ring matuto. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka kasama ang pamilya mo. Katulad na lamang ni Honey Grace. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.